Hi everyone! Good evening! Welcome to La Luna Tarot. This is Maria, your intuitive tarot reader. So, kumusta kayo guys? So, kung mapapansin niyo iba na naman yung setup natin. Kasi, nag-ayos ako ng table. So, I hope magustuhan nyo yung ating final setup. Okay? So, this is yung ating table and then yung ayos niya. So, kamusta kayo guys? I hope you are doing great. You are all okay. Dito sa amin is medyo malakas ang ulan. Okay? So, sana nasa maayos kayong kalagayan lahat. Okay? So, I'm very thankful doon sa mga nakapanood ng ating recent upload sa ating channel. So maraming maraming salamat, na appreciate ko po yan. Okay? So for today, we are going to do another pick a card reading. So ang title nito is Who Wants to Get Involved in Your Love Life? So this reading is intended to those people na in a relationship or in a new relationship na right now. Okay, so if you have a new person in your life, okay, you are starting someone new or you are starting a relationship with someone new, okay, titingnan natin sino ba yung tao na gustong pumagitna between your love life dito sa new person mo. Okay? So, I hope na mag-resonate to sa inyo. And again, disclaimer lang, take what's resonate and leave the rest. Kung hindi mag-resonate sa inyo yung reading, ayos lang. And kung hindi rin mag-resonate yung zodiac sign, ayos lang din. Okay? Huwag ipipilit. Okay? So, hindi natin papatagalin. Sa harapan ninyo, meron tayong pile number 1. Okay? So, this blue butterfly, this is our pile number 1. And dito sa ating pile number 2, ito namang purple or violet butterfly. So, meditate on your pile, meditate on your card para accurate yung makuha ninyong pile. Okay? So, who wants to get involved in your love life? Pile number 1 and pile number 2. Okay? So, pili na kayo ng pile. So, sa tingin nyo mag-resonate sa inyo. Meditate. I will give you seconds to choose your pile. Okay? And again, you are free to choose more than one pile. Okay? So, pile number 1 and pile number 2. So, pili na kayo guys. Who wants to get involved in your love life? Okay, kung nakapili na kayo ng pile, we will start now sa ating pile number 1 with this blue butterfly. So, itatabi lang muna natin tong pile number 2. Okay, pile number 1. Who wants to get involved in your new relationship or new love life, new partner? Okay? So again, this reading is intended to those people na in a new relationship na. Okay? So, titingnan natin. Blue butterfly. Wow. So, for some of you with this blue butterfly, you could be a water sign. Okay? Water sign and pwedeng sensitive. Yes, Cancer, Scorpio, Pisces, emotional. So we will see pile number 1. Sino ba tong person na to that wants to get involved in your new love life?
Rebel. Challenge authority to effect social change, reject spiritual system that do not serve inner needs. Rejects legitimate authority out of anger, rebels out of peer pressure or passion. Wow, rebel card. So initially for some of you, pile number one. Pwedeng this person looks at you as a rebelde. Ha? Or po pwede sigurong yung iba sa inyo ayaw pang payagan na for those na teenager na pumili ng pile number one ha, ayaw pang siguro payagan na makipagrelasyon. Okay. Or this could be a rebel. Pero meron ako nakukuha na karamihan sa inyo, this person thinks that you are a rebel. Matigas ang ulo. Ha? O pwedeng this is a parent or some kind of authority. May authority sa bahay, may authority sa family. Mhm. Oh, interesting. Okay. Rebel card. Ilagay natin dito. Okay. So, pile number one, meron ako nakikita na hati kayo for some of you ha. Meron akong nakita dito na may magagalitin dito. Madaling magalit. Or, meron ako nakikita na yung pakikipagrelasyon or pakikipag-connect sa new person is o pwedeng ginagawa mo yon kasi out of pagiging rebellious. So, let's see. Titingnan natin sa ibang cards mo pa. Pile number one. Grounding, stability, security, performance, growth, endurance. Abundance, positive mindset, manifest gratitude and blessings. Not enough, lacking confidence, self-sabotage, ego, fear, frustration. For some of you, this could be a brother, a sister, okay. Pwedeng this person is walang love life, tas ikaw meron. And this person is some kind of rebellious child, rebellious person sa family. Okay. Pwedeng you are more grounded than this person. You are more abundant than this person. You are more positive than this person. This person is have may lack of confidence siya sa sarili niya. Always self-sabotaging. And pwedeng this person is egoistic, okay? Pwedeng this person is may some kind of jealousy kasi um, you are good at manifesting sa gusto mong abutin, gusto mong mangyari sa life mo. Pwedeng you grow, okay?
Or po pwede rin before, you feel that you are not enough, you are a kind of a person na walang self-confident, okay? You are not grounded, negative mindset ang meron ka, and right now siguro you are a rebel. This person siguro is nakita niya yung transition mo from negative person, unstable person to being grounded. Okay? Shock. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, transformation. O di ba? Ano sabi ko? This person looks at you that from not confident female or not confident person, you always self-sabotaging yourself, okay? And siguro not abandon ka before, kasi syempre you are not confident eh. Kahit sa sarili mo, so kahit sa lifestyle mo, kahit sa paano ka gumalaw, alam siguro nung person na to. Ngayon, siguro, na-shock tong person na to, nagulat siya sa sudden change. Yung sudden change mo, yung transformation mo, yung grow, yung pag-grow mo sa sarili mo. Wow. Sunglasses, watching, looking, perception, stalking. Wow. This person stalking you. Tinitingnan niya yung, kaya nga ano eh, kaya siya nagulat. Kasi, alam mo yon na-overcome mo kung ano man yung trauma mo sa sarili mo. Ha? Yung feeling na you are not enough, you are not good enough, parang ganon. This person is shocked. Na wow, kasi this reading is for those na merong in relationship na eh. Sabihin nating nakahanap ng special someone na eh, ng love. Okay? So, ibig sabihin, this person is nakita niya na ang bilis ng transition mo from not good enough, you feel that you're not good enough, biglang siguro may glow up dito, naging maganda yung finances, ang laki ng ipinagbago, you feel secured in yourself, huh? Watching, looking, perception, stalking. Nagbago yung perception nitong person na to sa'yo. Let's see. Diba? Epiphany and epiphany again. Breakthrough. Diba? Breakthrough. Pag sinabi nating breakthrough, you break the chain, you break the trauma, you break all the negativity within yourself. Wow. Very good. And po pwedeng this person is nai-irritate, parang ano siya, parang, alam mo yun, syempre, baka hindi niya magawa kasi sa sarili niya yun. Baka hindi niya kaya yung transformation na nagawa mo within yourself. Hindi niya kayang ma-overcome yung lack of confidence, yung feeling na not enough ka, na-shock siya. Hindi kasi alam niya sa sarili niya siguro, hindi niya kaya. Kaya ngayon, syempre, siguro this person, hindi niya na, what I mean is hindi niya nare-realize na nakakapag-send na siya ng, for example, evil eye, ganyan, ng ill intention. Let's see. Detachment. Cold. Uy. O pwedeng this person is a cold person or you detach yourself dito sa person na to. Wow, detachment cold. Ang laki nung pinagbago mo. Ang laki daw nung ipinagbago mo. Po pwedeng this can be a family member or a lover.
Kasi nagulat siya eh. Nagulat siya dun sa transformation mo eh. So, let's see. Mercury messages travel communication. Wow. Kung pwedeng, meron akong nakukuha ditong meron akong nakukuhang energy ng sword. Kung pwede sigurong naging confident ka pati sa way ng communication mo, na-awaken ka, with the epiphany and breakthrough, na-awaken ka, parang, ano mo yun, naging sharp-minded ka, naging confident ka when speaking, sa pakikipag-usap sa kahit sa ibang tao. Luck. Wow! I cannot. Oh, tingnan nyo guys yung picture, luck and doubts. Kasi this person is may doubt sa sarili niya. And this person is, alam mo yun, parang may part na pagiging naiinggit. Ha? Kasi hindi niya kayang gawin kung ano yung ginawa mo. Yung glow up mo, yung transformation mo. And pa pwedeng this person is walang self-confidence. This person, meron akong nakuha, wants to be like you. Wow. Renewal. Wow. Renewal spark. You renew yourself. Bumalik yung spark mo sa sarili mo. If this is an ex or this is a lover, past lover, this is a suitor before, past partner, ano siya, may nakukuha ko dito na this person, alam mo may nakukuha ko dito na this person wants to talk to you again. Kasi meron akong nakuha na parang mali yung pagkakakilala niya sa'yo before. Siguro noon minamaliit ka nitong person na 'to. Siguro noon parang mababa yung tingin niya sa'yo. Siguro noon hindi hindi attracted sa'yo 'tong person na 'to. But you shock this person. Wow. Ngayon siguro na you are in a new relationship na this person is parang, ba't hindi ko nalaman na may potential pala si file number one. Ganun pala siya. Kapag sinuportahan, alam mo yon yung parang kapag ni, tinulungan, ganyan. So, let's see. Sa tarot card mo pa number one. Wow! Five of Swords. This person feeling na na-defeat siya, natalo. Okay? Meron ako nakita, this is a bully. Binubully ka nitong person na to. If this is a, an ex or person na walang believe sa'yo before. Five of Swords is not a good energy, guys. You change. Meron ako nakukuha dito na
Hindi ini-expect ng person na 'to na siguro na mage-gain mo ulit yung confident mo sa kabila nung ginawa niya sa'yo. I don't know kung ano yung ginawa niya sa'yo pero gano'n yung nakikita ko. There is a big transformation here. Ace of Cups. You are this card confirming that you are a new beginnings, new pace, new relationship right now, new romance. You are happy, you are contented, huh? You gain your self-confidence, you love socializing na. And this person shocked na, wow, alam mo yon parang nahigitan mo yung, mas nahigitan mo yung expectation niya. Parang hindi siya makapaniwala na after ng pambubuli niya sa'yo, pang-down niya sa'yo, nagawa mong i-flip yung situation. Oh, this is it. This is a King of Swords with a cold. King of Swords. Wow. This is a rational person. O pwedeng if this is an ex or this is a past lover, may some kind of authority tong person na to, mataas ang tingin sa sarili niya. Uh, sabihin nating minamaliit ka nito. With that detachment to, this person is cold. Hindi ka itinuring ng tama nitong person na to. Hindi kanya itinuring, if this is a relationship, hindi kanya itinuring ng tama. Ngayon, you are in a new relationship na right now. You are glowing, you are abundant, um, you flip 360 degree. This person is very shocked sa nangyari. Na, o pwedeng if you are chubby-chubby or may some kind of you glow up. Wala akong nakikita kundi nag-glow up ka. Yung self-doubt mo, may doubt sa itong person na to eh. Parang minaliit ka niya eh. Oh, the lovers. 'Di ba? This person is may nakuha akong an ex or a lover before. And this person see you na you're very happy with a new person, with your new lover. This new person is your soulmate, okay? You are both perfect, perfect together. And this person na coming towards between your new relationship is very bitter, very feeling sour kasi hindi kanya pinahalagahan nung kayo pa. Ngayon, siguro before pinipigilan, sabihin natin, hindi ka niya sinusuportahan sa mga gusto mong gawin kaya sa finances hindi ka makatulong nung in relationship ka pa dito sa person na 'to. Binubuli ka nito kasi siguro yun nga, eh, wala kang tiwala sa sarili mo, ginamit niya yon against you. Ayun, ginamit niya kasi matalino 'tong person na 'to, guys.
This person is very intelligent. Can be a narc for some of you. Charity, Six of Pentacles pero in reverse siya. This person is hindi ka sinuportahan. Walang equal give and take. Kasi kapag nakatayo yan, ibig sabihin, very giving tong person na to. Since kung makikita ninyo, parang this can be a Libra, an Earth sign, Aquarius, Libra, Gemini, and King of Swords, di ba? Walang give and take. Kasi in reverse siya. Hindi kanya sinuportahan. Hindi kanya, alam mo yon, imbes na suportahan ka niya, dinown ka pa niya. Okay? So, yun yung nakikita ko guys ha. Imbes na suportahan ka niya, dinown ka niya. Ayun ang masakit doon. If this is a past partner. Minaliit ka niya. Masakit to magsalita. And siguro, yung mga sinasabi niya sa'yo is pinaniwalaan mo yun. Wow. And this person, alam niya na hindi ka nababalik sa kanya. Kaya gusto niyang, alam mo yun, gusto niyang maging miserable ka ulit. This person is cold. Cold as hell. Hindi ka tinatrato ng maayos. Okay, pile number 1, let's see yung iyong advice. Okay, so you have 3 advice here in regards sa situation. So, pwedeng you will receive a communication dito sa person na to. Kasi nagbago yung perspective niya sa'yo. You shock this person. Oh my gosh, you shocked. And meron ako nakikita dito na you are a rebel na. Alam mo yon, yung parang, maybe siguro kung sinasabihan ka ng hindi maganda nitong person na to before, hindi mo pinapatulan. Okay, pal number 1. Pero, meron ako nakikita dito na you are a rebel now. Hindi ka niya po pwedeng pagsalitaan. Why? You will fight. Kasi you are confident na. You're confident. You know how to communicate your feelings. You are grounded. Huh? You know your worth. And you found someone new. Siyempre, di ba? Kahit sino naman. If you found someone new, di na down ka, siguro sinasabihan ka itong person to na hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Let's see. Wow. I can only count on myself.
I can only count on myself card. Tingnan mo tingnan nyo guys the picture says the other person is just texting, just minding her own business, while the other person is nahihirapan siya, di ba? Hindi man lang siya tulungan. Nagigets nyo ba kung ano yung sinasabi ko? Hindi man lang siya tulungan, hindi man lang siya suportahan. You know that you can count dito sa person na to. That's why nagkaroon ka ng courage to flip the card, to flip the table. And nagulat tong person na to kasi kung ano man yung narating mo ngayon, whether sa finances, you are abundant right now, your finances is nag-transform and po pwedeng nakahanap ka ng magandang trabaho, nag-glow up ka, ha? You renew yourself, and na-shock tong person to kasi hindi ka umasa sa iba, hindi ka humingi ng tulong kahit kanino. Wow! Hindi ka humingi ng tulong kahit kanino. Do not take it personally pero in reverse siya. Uh, this person is egoistic. This person is, alam mo yon yung, alam mo yung ayaw magpatalo. Alam mo yung attitude na gano'n. This person, you bruise the ego of this person. Kasi pinatunayan mo sa kanya na kung ano yung sinasabi niya sa'yo is hindi totoo. Wow, congratulations, pile number 1. This person is saying na, siguro kaya siya abandoned ngayon, siguro, kaya beautiful, siya, nag-glow up ngayon, or may sasakyan siya ngayon, nakabili ng bahay, maganda trabaho niya, siguro tinulungan siya nung partner niya ngayon. You don't care kung ano sabihin nitong person na to. I've got superpowers. But in reverse siya. This person is, meron ako nakikita na this person is may gift pero black. Black yung meron siya kasi imbis na nag evolve na rin siya, na alam mo yon nagta-transform na rin siya, wala siyang ginawa kundi mag-spy. Nakafocus siya sa life mo, nakafocus siya sa nangyayari sa'yo. Yes, kaya imbis na nagta-transform na siya, nag-work na siya sa sarili niya, hindi nangyayari, nabublock. There is a blockage kasi tinitingnan niya yung buhay mo eh. E pa pwedeng this person is saying ill words still sa'yo, sa relationship mo, sa life mo. Yeah. File number 1. So, sino tong person na to? Na gustong makihalo? Gustong maging involved sa love life mo? Can be an ex. Past person. A person na hindi ka sinuportahan. Hindi ka tinrato ng maayos. Dinown ka. Ito yung gustong ma-involve sa love life mo ngayon. Kaya siguro yung iba sa inyo nararamdaman pa rin yung energy niya. Minsan pumapasok sa isip nyo kahit hindi nyo naman siya iniisip na. Okay? So, file number 1, I hope nag-resonate sa inyo itong reading natin. Okay? Kung resonated sa inyo, comment down below. Kung nakuha niyo yung mga messages and
almost like personal reading to sa inyo. I really appreciate yung mga nagko-comment. Kung bago ka pa lang sa channel ni Leluna, okay, kindly support my channel. Okay. Considering subscribing sa ating channel para mas lumaki pa yung community natin. Okay. So, maraming maraming salamat file number 1. You are free to watch file number 2. Kasi mamaya baka merong message sa'yo doon and mag-resonate din sa'yo yung sa file number 2 natin. Okay, so hindi ko napapatagalin. File number 1. I will go to file number 2 na. Bye! Okay, file number 2. Hello, kamusta kayo? How's your day? Magandang gabi sa inyong lahat. So, tomorrow is weekend na. Okay, so I hope okay lang kayo. So, kung file number 2 ang napili mo, titingnan natin yung reading mo kung who wants to get involved in your love life. Sino tong person na to na gustong mag-against, to come between your new love life. Okay, so if you are in a new relationship ngayon, new love, this reading is for you. Okay, so para sa mga pumili ng ating purple or violet butterfly, ito yung reading mo. Okay. Wow. You can be spiritual. Oo. You could be a spiritual person, pile number 2. You can read tarot cards for some of you. Okay, so let's see. Father. Talent for creating and supporting life, positive guiding light within a tribal unit. Dictatorial control, abuse of authority. Wow. This could be literally your father, pile number 2. Or this is a father figure, an older brother, or older friend na some kind may authority or nirerespeto mo. Yes. Or just a masculine. Or this can be a single parent, a father. Okay. So, titingnan natin. Pwedeng, ano to, pwedeng tsuhin to, pwedeng lolo, pwedeng kapatid na lalaki na mas matanda sa'yo. Okay, so let's see. Blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness of love, affection, return. Ooh, for some of you, this is a father, magulang. Kasi unconditional love, yung meron siya for you. File number 2. O pwedeng, if this is a parent, o pwedeng, ano lang siya, overprotected lang siya sa'yo. Siguro ayaw ka niya masaktan. You are a female or a feminine and this is a father figure. Baby ang turing niya sa'yo. Or younger sister, younger brother. Addiction. Codependent, obsession and restraint. Possession and control. Wow. I cannot. Same, second card for control. Emotional block. This could be, this person wants to restrain you. Ayaw pa niyang makipagrelasyon ka. Ayaw pa niyang makipag-boyfriend ka. Okay? O pwedeng you feel control dito sa person na to. Love. Wow! I cannot. Tingnan nyo guys, oh.
Unconditional love. Nakikita nyo ba? Unconditional love. Huh? Same unconditional love. This person loves you. If if this is a parent, sorry guys, kasi may ubo pa ako. Mahal ka lang nito. Kaso nga lang to the point na sasakal ka na. Ayaw pa niya na ano, ayaw pa niya na makipagrelasyon ka. Kasi po pwede siguro sabi niya bata ka pa. Or selfless ka pa. No? Selfless. No? Hindi mo kayang pagtanggol yung sarili mo. Yung iba sa inyo ha, hindi ko sinasabing lahat. Coffee cup. Meeting and talking, savoring the moment, feeling elevated, building friendship. For some of you siguro sabi nung person na to gusto niya makipag-friend ka na lang muna. Huwag ka munang huwag ka munang pumasok sa bagay na hindi mo pa kaya, parang ganon. Pwedeng if this is a father, mahilig to sa kape. You also love this person. Meron ako nakikita. You respect this person. Kaso nga lang siguro hindi mo maintindihan bakit ganun yung mga sinasabi niya, ganun yung reaction niya. Siguro providing this person wants to savor the moment while you still young, while bata ka pa, kasi alam niya kapag nag-asawa ka na or nagano ka na, syempre, hindi ka na niya yung, alam mo yun, hindi niya na pwedeng ano gawin ko ano yung nagagawa pa niya nung bata ka pa. Sabihin natin yung, alam mo yun, yung nakakabanding ka, ha? Kasi po pwedeng kapag ka nag-boyfriend ka na, kapag ka nag-ano. Iba kasi yung ano ha, meron ako nakikita. This is a deep reading. Meron ako nakikita na, syempre maaaliwas. If you're a feminine and this is a father figure, an older brother, syempre maaasiwa ka na kasi dalaga ka na. Nakukuha niyo ba ako? Guys. So this person wants to savor the moment. Sinasabi niya siguro na makipag-friend ka lang, i-savor mo yung pagkadalaga mo, sulitin mo yung pagkadalaga mo, huwag kang pumasok agad sa relationship, kasi you are very selfless pa, di ba? You're very young pa. Teddy bear. Interested in you, blooming romance, flirting, want to date. You want to date? Okay, with the teddy bear here, this, for me ha, intuitively, ang nakikita ko dito, bata ka pa. Yun ang sinasabi niya. You're still wants to play. Papusok. With a teddy bear. Di ba teddy bear toy? Di ba? Baka paglaruan ka lang. Baka masaktan ka. This is just a crush. Baka sinasabi niya sa'yo, crush pa lang yan. Huwag mong seryosohin. Siguro ganun ang sinasabi niya. Oh. Kasi po pwedeng you are flirting na sa someone, you are, alam mo yun, MU ka na for someone, ganyan. Meron akong nakukuha sa inyo na ano, may bata pa. Deception, temptation, pero in reverse. Oh.
This person, sinasabi niya lang kung ano yung totoo. No hidden agenda yung pagkontrol niya sa'yo, yung hindi niya pagpayag sa pakikipagrelasyon mo. This is just, he just want to guide you. Meron ako na, ano, meron ako nakukuha, this person wants to guide you. Ayaw niya mapariwara ka, ayaw niya masaktan ka. For some of you ha, na bata pa ha, young. Hmm. Ayaw niyang matempt ka, ayaw niyang masaktan ka, ma-deceive ka. Yes. So let's see. Cycles, completion, change. O di ba? Ayaw niyang magbago ka. Ayaw niyang ano, ayaw nga niyang ano eh. Ayaw niyang masaktan ka tapos kapag nasaktan ka, ano, yung syempre magbabago yung personality mo. Family, home, commitment. O di ba? In reverse. Ayaw pa nitong ano, ayaw ka nitong mapariwara. Meron akong nakita na ano eh, na siguro ayaw ka nitong mag-asawa ng maaga. Kasi pag nag-asawa ka ng maaga, alis ka sa bahay ninyo. Sun, strength, empowerment. This person is just teaching you na maging matatag sa mga temptation, sa mga, alam mo yon, sa mga tukso. Gusto nito maging masaya ka. Ayaw niya nakitang nasasaktan ka. Regret, repression, in reverse. Ayaw nitong person na to na mag-regret ka. Ayaw niya na magsisi ka sa desisyon na pinasok mo or sa pinili mo. Ayaw niya magsisi ka na bakit hindi mo sinulit yung pagiging dalaga mo, pagiging single mo. So let's see sa tarot card mo. Pwedeng this person is single pero older siya sa'yo. Parang alam mo yung older brother ng kapatid.
A father figure. Ano lang nakikita na ano, this person is going through doon sa mga lesson na sinasabi niya sa'yo, yung mga teachings niya sa'yo, kaya kanya tinuturuan or kaya kanya pinipigilan, nire-restrain sa relationship, sa pakikipagrelasyon. Ten of Swords, di ba? Ayaw niyang mabitray ka, ayaw niyang mag-fail. Alam mo yun, ayaw niyang masaktan ka, ayaw niyang, alam mo yung ayaw niyang masaktan ka, specifically. Kasi po pwedeng this person is dumaan sa hurt. Pwedeng naloko tong person na to, po pwedeng hiwalay siya sa asawa niya. Ha? O pwedeng niloko siya ng asawa niya. This person is po pwedeng ano siya, kumbaga parang tapos na siya sa marriage niya or sa buhay may asawa, ang dami niyang learning sa natutunan. O, di ba? Hero pan. An old person, a very wise person, a traditional person. Di ba? There is some kind of belief or knowledge within this person. An old soul. Marami tong napagdaanan kaya sinasabi niya sa'yo kung ano yung mga hindi mo pa dapat gawin. Yan. This can be a very traditional person na huwag ka muna makipag-boyfriend, bata ka pa. Huwag ka munang mag-asawa. This person is mahal ka. Unconditional love yung binibigay niya sa'yo. Kaya nakikita ko na for some of you, pile number 2, this is a father figure literally. This is an older brother. This is some kind of tito o parang itinuring mo parang second father na siya. At ganon. This person is very knowledgeable. Nire-respeto. Can be a teacher, can be a profession. May some kind of ano siya, mahilig siya magbigay ng advice. Siya yung, may authority siya. Yun ang sinasabi ko. May authority siya. Na yung mga sinasabi niya is kapupulutan ng aral. Hindi siya sa mahigpit, guys ha. Hindi siya sa pinaghihigpitan ka. Mahal ka niya, ayaw kanyang masaktan. Kaya siguro, kahit sabihin natin na mabait naman yung nakaka-connection mo ngayon, if you are in a new connection, you are may ka-MU ka, may boyfriend ka, sabi natin ganyan, mini-make sure nitong person na to na wag ka magkamali. Oo. Kasi this is very traditional eh. Pero no kung nakikita na ikaw, maybe if you're a feminine, medyo ano ka, medyo matigas ang ulo. Medyo sabihin natin medyo ano ka, mapusok. Ganyan. Yes. Medyo flirty. Ayan. Ayun yung mga salita, medyo flirty. So, let's see. Decision. Two of Swords. Difficult decision. Painful choices. O pwede sigurong gusto nito, makipag-break ka muna, huwag ka muna makipag-boyfriend if you're in a relationship right now. Stressful decision. Di ba?
torn between not two relationships. Siguro, two relationship is relationship with a lover and a relationship with a father. Ah, torn between two relationship. Ah, some kind na divide yung loyalty mo. You respect this person, you are loyal dito sa person, kaso nadi-divide yung loyalty mo between a lover and between a authority figure in your life kasi dahil nga sa relasyon na 'to, kaya siya nag-a-against, okey? Kaya hindi siya payag sa relationship mo ngayon. Kaya gusto nito maging involved in your love life. Pile number 2. Nine of Wands. You can be oh, 'di ba? This person is very knowledgeable. This person already learned from his past failure. 'Di ba? Ano 'to, napagdaanan na nitong person 'to yung mga sinasabi niya sa'yo kaya niya itinuturo sa'yo yung dapat mong gawin. Hindi dahil sa pinipigilan ka niya, sa pinaghihigpitan ka niya, okey? Can be an Aries, Leo, Sagittarius, meron akong nakuha. Emperor, kahit walang Emperor dito, yung energy ng Emperor is nababasa ko na nararamdaman ko. So, pupuwedeng you need to discipline yourself. Pupuwede sigurong ano ka, you are a teenager or you are in your teens, wala pa sa tamang edad para makipagrelasyon for some of you. Okay, but if not, pupuwede sigurong ayaw niya lang na masaktan ka if this is an older brother, okay, or some kind of authority in your life. Ayaw lang nitong masaktan ka ulit if you go to the same battle, tapos nalaman niyang you are in a relationship. Ayaw niyang pagdaanan mo ulit yung napagdaanan mo before. Okay? So, let's see. Conflict. Five of Wands. O pwedeng may disagreement kayo, nitong person na to. Siguro kasi parang feeling mo nga nire-restrain ka niya, pinipigilan ka niya. You need to manage your temper. O pwedeng you are very defensive dun sa sinasabi niya. Guys, wala akong nakikita ditong ano ha. Very deceiving tong person na to. Kaya niya sinasabi lang sa'yo yun. Kaya nagiging ganun lang yung reaction niya sa relationship mo siguro ngayon. Kasi ayaw nga niya na masaktan ka. Unconditional love ang meron dito sa person na to. Okay? Mahal ka nitong person na to. Kung ano yung sinasabi niya sa'yo, alam niya somehow, para sa'yo yun. Hindi para sa kanya. Kung pwedeng nag-away na kayo, hindi na kayo nagkaintindihan nitong person na to kasi nga, ayaw niya sa pakikipagrelasyon mo kung sino man yung karelasyon mo ngayon. You have a disagreement, you are struggling. Kasi nga, ayaw ng person na ito sa relationship mo ngayon. This person can be very territorial. Kasi nga, doon sa karelasyon mo ngayon. Kasi baka sabihin niya, if this is an older brother, kapatid kong bunso yan or kapatid kong babae yan. Parang ganon. Ayaw ko nung masasaktan. Yan, parang ganon. This is a father saying. O, di ba? Very traditional kasi itong person na to. Hindi siya conform doon sa parang fling-fling, flirt-flirt, yung parang ganyan, yung parang yung yung parang alam mo yon yung magiging romantic ka sa other person na hindi pa kayo kasal, very traditional. Okay, so pal number 2, tingnan natin kung ano yung advice card mo dito sa pile na napili mo, okay? So, game over.
game over. So, po pwede siguro dahil sa nai-stress ka, dahil sa nape-pressure ka, dahil sa alam mo yon na yung nati-trigger ka sa mga sinasabi nito, nasasaktan ka, po puwedeng nakipag-break ka dun sa karelasyon mo, ha? O puwedeng sabihin natin na hindi ka mananalo dito sa person na 'to if this is an older authority in your life. Nasasaktan ka kasi nahihirapan ka kasi parang nato-torn ka, kailangan mong magdesisyon na hiwalayan yung karelasyon mo, okey? If this is resonated sa'yo, pile number 2, stand up for yourself, 'no? You are standing up for yourself. Siguro sabi mo, "Malaki na ako, nasa tamang edad na ako, bakit pinipigilan mo pa akong makipagrelasyon or bakit ayaw mo dito sa partner ko, bakit ayaw mo sa kanya, ano bang ginawa niya sa'yo?" Parang gano'n. Kasi ano, naging defensive ka, eh. Naging defensive ka dito sa person na 'to. Sinasagot mo siya, nakikipagdebate ka. You are standing up. Kung makikita mo dito sa may card, oh, tingnan mo, oh, you standing up doon sa may person nagagalit, 'di ba? Nagagalit doon sa may ano, sa may sumasaway. Nagiging matigas ang ulo. Pero know mo, pile number 2, na this person is just love you. Okay? Ayaw niya lang na masaktan ka. Ayaw niya lang na mapariwara ka. Ayaw niya lang na mag-go through ka ulit sa Ten of Swords. Ayaw niyang i-betray ka. Ayaw lokohin. Okay? Ayaw niyang maloko ka ulit. You can do it. Wow! You can do it. So, siguro, if ano eh, para meron kasi ako nakikita na nagtatalo dito yung desisyon mo over dun sa desisyon ng person na ito na again sa pakikipagrelasyon mo or sa relationship mo ngayon. Okay, so siguro uh, be resilient kasi resilient nine of ano to eh, once eh. Ibig sabihin, you are in a battle, you are siguro drained, ah, be courageous, be persistent, with the backbone here siguro, if you talaga truly love, if you are in the right age and you truly love the person na ka-connect mo ngayon, kailangan mo patunayan dito sa person na to with the father figure o older brother o sino mang authority to na hindi ka mapapariwara, na hindi ka dadaan doon sa same hurt na naranasan mo before, na hindi ka masasaktan ulit, na okay ka lang, ha? Hindi ka nakatulad ng before na naive ka, ha? Hindi ka nakatulad before na papalit-palit ng ka-MU or anything. Prove yourself dito sa person na to na you can discipline yourself. O, di ba? You can do it. You can take care of your heart, your own, you can stand up for yourself. Kapag niloko ka, kaya mo ipagtanggol ang sarili mo. Patunayan mo sa kanya para ma-gain mo yung trust niya. O, di ba? Kasi ano yan, tingin nito sa'yo bata with a teddy bear. Yung parang bata pa, hindi pa kaya yung sarili. Kumbaga, naive pa. If you're in the right age, siguro, alam nito na mabilis kang magtiwala, mabilis kang masaktan, ayaw niyang masaktan ka ulit kasi alam niya sigurong sensitive ka. Parang ganun. Okay, so pile number 2, sino yung gustong um, to come between your relationship? If you are in a relationship right now, who wants to get involved in your love life? So this is a father figure, an older brother, may authority na person sa life mo. This is a family member, can be an older friend, okay, na mahal ka, na unconditional love yung ibinibigay sa'yo, and baby sister or baby brother ang tingin sa'yo, na iniingatan ka lang. Ito yung nag-a-against sa love life mo or gusto ma-involve sa love life mo kasi ayaw ka niyang masaktan. Okay, so I hope resonated ito sa inyo, file number 2. Kung hindi man, you are free to watch file number 1 kasi mamaya baka may messages sa inyo doon.
Okay? Kung resonated sa inyo 'to, comment down below. Okay? Share your sentiment. Kung totally parang personal reading ba 'to sa'yo, okay? Comment ka, pakita mo yung love mo sa channel natin, okay? At kung hindi ka pa naka-subscribe, please consider subscribing sa channel natin. I really appreciate para lumaki pa yung community natin, okay? So as of now, we are 4,100 plus. Okay, so gawin na natin 5,000 guys para mas lumaki yung community natin, okay? So asahan ninyo yung upload ko pa ulit na pick a card tomorrow, okay? Mag-upload tayo ulit or collective reading mamayang madaling araw. So abangan ninyo guys. So maraming maraming salamat sa mga subscribers na Leluna. Maraming salamat. Okay, sa suporta po ninyo. Malaking tulong po yung panonood ninyo ng video, yung pagko-comment ninyo dun sa may video natin, pagta-thumbs up dun sa video, na-appreciate ko po yun, okay? So, again, this is Maria, your intuitive tarot reader, and this is Leluna Channel. Maraming maraming salamat, okay? Suportahan nyo lang po si Leluna Tarot, wag kayong magsawang manood sa mga videos po natin. Okay? So again, kung gusto niyo magpa-personal reading, you are free to inquire. So meron tayong link dyan sa description box kung paano magpa-personal reading. Okay? And kung gusto niyo rin magpa-member sa ating channel, you are free to do so. Okay? So mura lang yun guys. 100 plus lang yun. Gagawa ako soon, siguro by next week ng mga um, magaganda na topic na pick a card and collective reading para ma-access nung gustong magpa-member. Okay? So, ano ba yung perks ng magpapa-member? Pipili ka ng gusto mong specific topic and gagawan natin ng reading yon. And then, meron kang chance na magtanong doon sa video. Okay, sa comment section, mag-follow up question kapag resonated sa'yo yung reading na gagawin natin. Okay? And then meron tayong sticker, syempre. Kapag member ka, you are free to use the sticker. Okay? Then sa live natin, okay, makakapag-interact kayo. Okay? So maraming maraming salamat guys. So hindi ko na po ito papatagalan, hindi ko na papahabain. Happy weekday sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Bye!